Ultramarathoner at healthy eater ang 63 gulang na si Alfredo Moral Jr. Pero kahit pa maganda ang kanyang lifestyle, tinamaan pa rin siya ng stroke noong 2022. Isang linggo matapos ang kanyang ika-62 kaarawan, nakaramdam si Alfredo ng pamamanhid sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Nanghihina ako noon, napahawak ko doon sa isang stand namin na nadala ko nga eh. Nadala ko at medyo malapit na bumagsak. Buti na lang, siguro by God's provision. Dumating yung anak ko, sinalubong ko, and I was going down na, pabagsak na ako noon. Nasalo niya akong ganun, tapos inihiga niya ako sa spa. Nung nandun ako sa may spa, sabi ko, stroke to. Sabi ng kanyang doktor, nasa lahi nila ang stroke. Pero dahil sa kanyang healthy lifestyle, nagawa niyang makabalik sa trabaho pagkaraan ng 5 buwan at nung matapos ang kanyang therapy. Although meron pa rin akong mga vestiges ng may hilo, pero sabi ko that's understandable, acceptable. Kasi nga yung partner na stroke sa akin is more on balance talaga eh. Ayon sa Philippine Statistics Authority, cerebrovascular diseases o stroke ang pangatlong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong nakaraang taon. Pangalawa ang neoplasms o cancer at nangunguna ang ischemic heart diseases o atake sa puso. Sabi ni Health Assistant Secretary and Officer in Charge Albert Domingo, maaaring magdulot ng ganitong mga sakit ang paggamit ng tobacco at vape, pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo at mga pagkaing walang sustansya. Pwede ring makuha ito ng isang tao kung nasa lahi nila ito. The behaviors you start early on in life will determine whether or not you will get the complications later on. It starts at a very young age, but the symptoms, the problems, they often come out later on in life. Payo ni Domingo, maging maingat ang lahat sa kanilang mga aksyon. When we see these statistics, the top causes of death, this information is actually a signal to us that we have the power in our hands to change our behaviors. We have the power in our hands to act on these problems. It is never too late. We can all start at any age. Tiniyak din ni Domingo na nagsasagawa ng konsultasyon ang gobyerno at nagpapalaganap ng impormasyon para maiwasan ng mga Pilipino ang mga nasabing sakit. Deniza Fernandez, CNN Philippines.